Tuesday continues here on One News Now. I'm Pauline Perzosa. Isa ang Maynila sa mga inaasahang magkakaroon ng mainit na tunggalian sa paparating na local elections. At para makakuha tayo ng latest update dyan, makakausap po natin si mobile journalist Julie Baiza na nagre-report live mula sa Maynila. Julie, sino-sino nga ba ang expected na mag-file ng kanilang COC today? All right, we're going to have to check back with Julie later on in the program. But in the meantime, members of the Duterte family are seen bonding in a photo. Here we see Vice President Sara Duterte with her father, former President Rodrigo Duterte, as well as her two brothers, Congressman Pulong Duterte and Mayor Baste Duterte. Any member of the Duterte clan has yet to file a certificate of candidacy for the local and national elections. And now let's head on over to Taguig for the latest update on the filing of COC. Mobile journalist Kyla Macantan is joining us on the ground. Kyla, good morning. Sino nga bang mga personalidad ang nakapag-file na ng COC dyan sa Taguig? Good morning, Pauline. Sa mga oras na to, ang ating latest pa din na nakapag-hain na ng kanyang kandidatura dito sa Taguig ay sa pagka-mayor ay si dating Congressman Arnel Serafica pa lang sa ngayon. At yung mga kanyang kapartido, syempre kanyang running mate, ang kanyang may bahay din na si Janelle Serafica at kanilang mga councilor. So isang partido pa lang, Pauline, sa araw na ito at mga independent councilors. Sa pagka-mayor, inaasahan natin na maghahain si incumbent Mayor Lani ngayong araw. Yan ang mga bali-balita. At may ilan ding nagsasabi na baka naman daw sa Lunes, pero andito tayo at nakaantabay para sa kahit anong araw man dumating si Mayor ay nandito tayo. At yung mga bali-balita din na isang napipisil na tatakbo ay si Representative Pami Zamora, pero kagaya kay Mayor Lani, wala pang kumpirmasyon o announcement kung kailan ba talaga yun. Pauline? Okay, Kyla, abangan natin yan. Pero kahapon, Kyla, nag-live sa Facebook itong si Lino Cayetano at sinabi na nga niya na hindi na raw siya tatakbo bilang mayor kasi susuportahan na lang daw niya. He will give way dun sa kandidatura ng kanyang hipag na si Mayor Lani Cayetano. May anong posisyon nga ba ang minamataan na lang ni Lino Cayetano, Kyla? Yes, Pauline, tama yun. At binahagi din ni Lino yung kanyang all-out daw na suporta para sa kanyang hipag na si Mayor Lani. At inanunsyo niya na siya ay tatakbo bilang congressman naman sa unang distrito ng Taguig Pateros. At binanggit din niya na yung kanyang isang goal sa pagtakbo ay yung i-unlock daw yung potential nitong unang distrito. At nabanggit din niya na gusto niya maging tulay sa kanilang mga kapitbahay na syudad gaya ng Parañaque, Pasig, Makati. At sinasabi niya na siya daw ay tamang instrumento para dito sa magandang relasyon sa mga nabanggit na lugar. At yun naman very vocal siya na talagang kasi may mga bali-balita na meron daw silang parang tampuhan ni Mayor Lani at klinaro niya na buo ang kanyang suporta at magkalinya sila ng mga adhikain ni Mayor Lani sa pagtakbo ngayong 2025 elections. Okay, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Kyla Macantan. And now let's go back to our mobile journalist Julie Baiza, who is reporting to us live on the ground from Manila City. Julie, sino-sino nga ba ang magpa-file today? Magpa-file na ba ng COC si Mayor Hani Lacuna? Yes, Pauline, inaasahan nga maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy sina Mayor Hani Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Selvo. So sila ay re-electionists under the Asenso Manileño, which was founded by Lacuna's father, former Vice Mayor Danny Lacuna. Meron din, miyembro din Pauline si Lacuna ng lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, actually Pauline, nakapaghain na yung ilan sa mga taga Asenso Manileño na kakandidato sa pagkakonsehal dito. So nasa 3 na sila. So mga anong oras daw magpa-file si Mayor Hani, Julie?
Pulling between 9 to 12 din inaasahan. Basta this morning daw siya pupunta dito para sa paghahain ng COC. Okay. Julie, maraming nakaabang no kung tatakbo nga ba talaga ang former Manila City Mayor na si Isko Moreno, si Yorme. Mas may malinaw na bang balita tungkol dyan? Tatakbo nga ba daw talaga siya? At kailan siya mag-file ng COC? Yes, Pauline, siya nga yung matunog na makakalaban ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Pero sa ngayon, wala pa rin kumpirmasyon mula sa kampo ni Yorme, maging yung aksyon na demokratiko ng kanyang political party. Hindi pa rin sila naglalabas ng official statement na kakandidato siya. Pero may mga informasyon na abangan daw natin kasi on October 8, magpa-file siya. And yung kanya na mga magiging or matunog na magiging running mate na si Chi Atienza. Kinumpirma naman niya that she will file her COC with Yorme. Okay, October 8, abangan din natin yan. No? Pero Julie, may isa pang matunog na pangalan ay itong si Sam Verzosa. Isa siyang first-timer sa politika. Would you know bakit nga ba siya sasabak sa midterm elections next year? Ano daw yung kanyang mga plataforma? Pauline, actually first-timer sa local elections pero si Sam Verzosa ay nakaupo na ngayon na representative ng Tutok Tuwin party list, so nasa Kamara na rin siya. Ang sabi niya nung inanunsyo niya, natatakbo nga siya, ramdam daw niya yung panawagan ng taong bayan at yung pangangailangan sa pagtakbo niya. Ang isa sa pangako niya, itataas niya yung pensyon ng mga senior citizen. Hindi na rin daw niya papipilahin yung mga yan kasi masyado na daw matatanda para pumila pa para i-claim yung kanilang pensyon. Isa pa rito, ang sabi niya, mamamahagi raw siya ng masasarap na mga pagkain para sa mahihirap na mamamayan. Ibig sabihin yung mga relief goods. Kasi alam daw niya yung pakiramdam na mahirap ka na nga tapos hindi pa masarap daw yung mga naipamamahaging pagkain sa kanila. Okay, mukhang magiging mainit talaga ang labanan dyan sa local election sa Manila City. But for now, thank you very much for that report. That was our mobile journalist, Julie Baiza. And now let's check the latest on the weather. Typhoon Julian continues to weaken as it heads towards Taiwan. Its center was last spotted some 265 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. It packs maximum sustained winds of 140 kilometers per hour and gustiness of up to 170 kilometers per hour. Batanes remains under storm signal number 1 due to the typhoon. Scattered rains and thunderstorms are expected in the area. Other areas in the country may also experience rains due to the easterlies and localized thunderstorms. Taal volcano erupted yesterday, spewing a volcanic plume some 2 kilometers into the sky. The Friado magmatic eruption lasted for 11 minutes. It was triggered by the interaction of magma and water from the crater. FIVOC says Taal remains at alert level 1 as it continues to monitor the volcano. The Migrant Workers Department is preparing a chartered plane for OFWs seeking repatriation from Lebanon. DMW Undersecretary Bernard Olalia said the chartered plane has a 300-seating capacity. However, they still need to know the landing details. 111 OFWs in Lebanon were supposed to fly back to the country amid the ongoing conflict between Israeli troops and Hezbollah. However, their flight was canceled due to landing issues. The DMW is also considering other repatriation options like land travel or yacht. Inaasahan na magpa-file rin ngayong araw ng Certificate of Candidacy si dating Senador Antonio Trillanes para sa pagkaalkalde ng Caloocan City. At para makakuha tayo ng update dyan, makakausap natin live mula sa Caloocan si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, mga anong oras daw ba expected mag-file ng COC itong si former Senator Trillanes? Pauline, inaasahan nga na ngayong umaga magpa-file na at pupunta dito sa satellite office ng COMELEC sa Caloocan City si Senator Trillanes IV para sa kanyang candidacy for mayoralty dito sa Caloocan City. Inaasahan natin yan alas 10 ng umaga, 10 a.m. ay darating na ang kanyang kampo. Kasama din itong kanyang katandem na Vice Mayor for Vice Mayor position na si PJ Malonzo. So asahan natin na darating na ang kanyang team at 10 a.m. later, Pauline. Okay, Francis, ang kanyang makakalaban sa pagkaalkalde, itong si Mayor Along Malapitan, nag-file na siya ng kanyang COC kahapon, up for re-election itong si Mayor Malapitan. Pero ano yung kanyang naging reaksyon dito sa mayoral bid ni Senator Trillanes? Yes, Pauline, kahapon may panayam tayo kasama si incumbent mayor ng Caloocan City na si Dale Along Malapitan at sinabi niya na
bagamat aminado siya na may challenge or kumbaga habon daw sa kanya itong pagtakbo at inaasahan ng pagtakbo nitong si Senator Trillanes, aminado naman daw siya na lamang daw siya pagdating sa experience at kaalaman dito sa lungsod ng Caloocan City dahil nakita nga natin na bago pa man siya maging alkalde, naging kongresista at konsehal na rin siya sa mga distrito dito sa Caloocan City. At yun yung sinabi niya kahapon sa panayam sa atin sa media, Pauline. Okay, pero Francis, alam naman natin ang Caloocan matagal na yung nasa ilalim ng liderato ng mga malapitan since 2013. Ang ama ni Mayor Along, si Oka pa lang, talagang nasa ilalim na nga ng mga malapitan ng Caloocan. Pero ano daw ang nag-motivate kay former Senator Trillanes na kalabanin siya para sa pag-alkalde ng Caloocan? Yes, Pauline, when Senator Trillanes announced his mayoralty bid noong September 14, sinabi niya na ilang buwan na rin siyang nag-iikot-ikot dito sa Caloocan City at nakapanayam at nakausap niya daw yung ilang mga residente at kumbaga uhaw na raw sila sa totoong pagbabago. Kaya ang pinakadahilan niyan ng pagtakbo dito sa Caloocan City ay yung pagsusulong ng reforma sa mga sistema dito sa Caloocan City. Pero inaasahan natin na sa mga susunod daw na buwan na base na rin sa anunsyo ng dating senador ay sasabihin niya kung ano ba yung magiging plataforma niya dito sa lungsod at para sa mga residente ng Caloocan City. Pauline. Okay, abangan natin yan. But for now, thank you very much for that report. That was our mobile journalist, Francis Orsio. And those are the top stories of the hour. I'm Pauline Berzosa. We are One News.